Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa insyaallah tafsir, at tinatalakay pa rin natin yung Suratul Tin. Natalakay na natin yung mga naunang bahagi nito. Yung unang tatlong aya ng Tin, Zaitun, yung Tur Sinin, at yung Baladul Amin, lahat ng ito ay tumutukoy sa iba't ibang mga lugar. Iba't ibang mga lugar. Yung Tin, ito yung lugar ni Nuh alayhis salam kung saan naglanding yung arko sa bundok ng Judi o yung masjid, kumbaga yung masjid ni Nuh alayhis salam. Yung Zaitun, yun yung Al-Quds, ang Jerusalem. Ang Tur Sinin, yung Sinai Peninsula na doon kinausap ni Allah si Musa alayhis salam. At ang Baladul Amin, ang Makkah. Ngayon ang sumunod na aya, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nilikha ni Allah, sinabi niya na nilikha niya ang mga tao sa pinakamahusay na anyo. Nilikha ni Allah ang tao sa pinakamahusay na anyo. Pero sa kabila nito ay pinabatid ni Allah ang sukutul insan fi asfalis safilina ma kaunihi kulika fi ahsani taqwim wa natijatu dalik. Oo, nilikha ang tao sa pinaka taas na antas ng pagkakalikha. Pero ibababa siya ni Allah sa pinakamababa sa mabababa kung gugustuhin ni Allah, lalong-lalo na para sa mga hindi mananampalataya. Ang katotohanan na ito ng pagkakalikha ni Allah sa tao, yun nga sa ahsani taqwim, sa pinakamahusay na pagkakalikha. Ang tao, kumbaga normal na tao, hindi may kapansanan. Siyempre, kung titingnan natin karamihan sa mga tao, ang mga tao ay maraming mga kakayanan na hindi binigay ni Allah sa iba pa sa kanyang mga nilikha. Halimbawa na lamang yan, tao lamang ang merong kakayanan na baguhin ang mundo. Kumbaga, na sa antas ng malaking pagbabago. Tao lang ang nakakagawa ng building, tao lang ang nakakagawa ng sasakyan, hindi nagagawa ng kahit sinong hayop. Sasabihin nila matalino yung unggoy, wala namang unggoy pa rin. Wala namang unggoy na kumbaga nakaabot sa antas ng kahit pinaka mababang antas ng skill ng tao. Hanggang ngayon walang unggoy na gumagamit ng martilyo o walang unggoy yung nakakapagtayo ng bahay. Tao lang talaga ang nakakagawa nito. At syempre may mga kakayanan ng tao na maaring wala kahit sa mga anghel. Wala kahit sa mga anghel. Na halimbawa niyan dun sa Suratul Baqarah na anbi'uni bi asma'ihim in kuntum sadiqin, sinabi ni Allah na sabihin ninyo sa akin ang pangalan ng mga bagay-bagay na ito, yung ilan sa mga nilikha ni Allah. Pero sinagot ng mga anghel, la ilma lana illa ma 'allamtana. Wala kami nalalaman liban na lang sa itinuro mo sa amin. Sa mga anghel, maaring hindi nila alam yung pangalan ng mga bagay-bagay. Pero yung tao, may kakayanan ito na magpangalan sa mga bagay-bagay. Kung walang pangalan yung isang bagay, yung tao magbibigay ng pangalan dito. At yun ang isa sa mga kakaiba na katangian ng mga tao, kahit yung mga kuffar, kinikilala nila ito. Yung kakayanan ng tao sa wika. Yung linguistic na kakayanan ng tao. Yung kakayanan natin na magsalita, makaunawa ng salita, makipag-usap sa mga tao. Tao lang ang merong kakayanan nito. Yung mga unggoy, hindi nila nagagawa. Nagsisenyasan lang sila. Meron silang mga limitadong paraan ng vocalization. Pero yung katulad ng tao, halimbawa na sistematiko yung ating pagsasalita, kapag narinig mo yung isang tunog, alam mo kung ano ibig sabihin nun, maring walang ganun sa mga
iba pang nilikha. Kung meron man ay limitado. Kung meron man ay limitado. Siyempre, ito ay tumukoy sa, yung natukoy natin kanina, sa kakayanan pa lamang, lalo naman sa anyo ng mga tao. So napakainam ng pagkakalikha sa mga tao. Na kung titingnan natin yung pagkakalikha sa tao, kumbaga yung anyo niya ay naangkop talaga sa survival, para sa survival ng mga tao. So meron tayong paa, sa pamagitan nito naglalakad tayo, meron tayong mga mata, at iba pa. Doon na nga lang sa sa senses ng tao, napakadakila ng pagkakalikha ni Allah. Halimbawa sa mata, sa yung tao, katulad lang din ng ibang hayop merong mata. O maaring yung paningin pa nga o yung paningin ng hayop ay mas matindi kaysa sa paningin ng tao. Pero naiiba ang paningin ng tao kaysa sa paningin ng mga hayop. Ang mga aso, sinasabi nila, colorblind daw, hindi raw nakakakita ng kulay ang aso. At yung iba pang, bagaman matalas yung paningin ng aso, hindi ang karamihan sa mga aso, o maaring lahat sila, hindi sila nakakakita ng kulay. Pero yung tao, kaya niya makarecognize ng kahit konting diferensya ng kulay. Alam niya o napapansin niya yung pinagkaiba ng iba't ibang kulay pula, iba't ibang kulay puti, at iba't iba pang bagay na katulad nito. So, si Allah ilumikha sa mga tao sa pinakamataas na antas ng pagkakalikha. Kaya nga, sinabi niya na ang mga tao, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sinabi ni Ibn Kathir rahimahullah, hada huwa al-muqsamu alayhi, na si Allah subhanahu wa ta'ala siya ay nanumpa sa ngalan ng mga naunang nabanggit. Sa tin, sa zaytun, sa turi sinin, at sa baladul amin. Nanumpa si Allah sa apat na dakilang lugar na ito para bigyang diin na nilikha ni Allah ang mga tao sa mataas na antas. So biruin niyo yan, apat na nilikha ni Allah o apat na lugar, dakilang lugar, nanumpa si Allah sa ngalan ng mga ito para ipagdiinan lang na nilikha niya ang mga tao sa mataas na antas ng pagkakalikha. Parang yung tao, di ba, halimbawa, kaya nga bawal yung panunumpa sa ngalan ng iba paliban kay Allah. So yung tao, halimbawa yung nanliligaw, mas marami siyang sinusumpaan, ibig sabihin mas matindi yung kanyang pagmamahal. Halimbawa niyan, yung common na linya, di ba? I swear by the moon and the stars in the sky. And dami nun, di ba? So, ibig sabihin, gusto niya ipakita, ganito kita katindi na minamahal. Kaya niya nababanggit yun. Ganito rin si Allah. So, sa apat na lugar na yun, nanumpa siya, ng tao ay nilikha sa pinakamainam na anyo. Wa huwa annahu ta'ala khalaqal insana fi ahsani suratin wa syaklin muntasabul qama sawal a'da husnuha. Sawiyul a'da'i husniha. Na si Allah subhanahu wa ta'ala, nilikha nga niya ang mga tao sa pinakamainam na itsura, pinakamainam na hugis, na ang tao ay nakatayo ng diretso, hindi katulad ng ibang mga hayop. Walang hayop ang nakakatayo ng diretso na katulad ng tao. Kahit yung unggoy, sabi nila yung mga unggoy, mga chimpanzee, 98% daw ng genes ng mga chimpanzee ay katulad ng sa tao, pero iba pa rin ang chimpanzee sa tao. Yung gorilla, pag maglakad, nakasayad yung kamay sa lupa, at iba pang mga katulad nito, na ang tao ay, kumbaga, mahusay yung pagkakaproportion ng kanyang katawan. Mahusay yung pagkakaproportion ng kanyang katawan. Kaya ngayong si Leonardo da Vinci, meron siyang drawing. Yung tinatawag na Vitruvian Man. So drawing yun yung dalawang tao na magkapatong, magka-overlay. Nakita nyo na yun eh. Madalas pinapakita yun eh. Yung dalawang tao, yung nakadipag ganun.
tapos nakabuka yung paa, tapos may mga circle na nakapaikot doon. So pinapakita doon yung golden ratio na di umano ang tao ay hinugisan nga o nasa hugis ng golden ratio, kumbaga na maganda yung proportion sa pagitan ng kanyang gitna ng katawan, sa pagitan ng kanyang ulo, sa pagitan ng kanyang kamay. Kaya makikita natin kapag may tao na abnormal o hindi normal, kumbaga hindi sa pinipintasan natin sila, mapapansin natin na kakaiba talaga sila. Bawa merong tao na masyadong malaki yung ulo, mapapansin natin na hindi normal yung kanilang ulo kasi iba sila sa itsura ng normal na tao. Pero nga sinabi ni Allah, "Thumma radadnahu asfala safilin," subalit ibababa namin sila sa pinakamababa sa mga mabababa. At ang mababa, pinakamababa sa mabababa ay ilan-nar. Ang tinutukoy dito, impyerno. Kaya ni Allah na sa kabila ng ganda ng pagkakalikha niya sa mga tao, hindi niya pangihinayangan na ang mga tao ay itatapon niya sa impyerno. So minsan yung tao, di ba, meron tayong nagawa, maganda yung pagkakagawa natin, tapos nangihinayang tayo, sayang, kumbaga, masasayang lang, masisira. Si Allah hindi niya panghihinayangan, tatapon niya yung tao, kahit ikaw pa yung pinakagwapong lalaki sa buong mundo, pinakamagandang babae, tatapon ka ni Allah sa impyerno kung karapat dapat ka sa impyerno. So ito ang sinabi ni na Mujahid at ni Abul Aliyah at ni Al-Hasan at Ibn Zayd at iba pang katulad nila. At ito yung nababanggit din doon sa tafsir ni Imam At-Tabari. Thumma ba'da hadal husun wan nadara masiruhum ilan nari illam yuti illaha wa yattabi'ir rusul. At ito nga yung kanilang magiging hantungan sa kabila ng kanilang mahusay na anyo, ang impyerno. Naitatapon sila rito kung sila ay susuway kay Allah at susuway sa mga sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos nito, illal ladhina amanu wa amilus solihat. Liban na lamang sa mga gumawa ng mabuti o liban na lamang sa mga nanampalataya at gumawa ng mabuti. So meron din ganitong aya, illal ladhina amanu wa amilus solihat. Saan? Suratul Bayyinah. Meron pa sa Suratul Asr at marami pang iba. Na pinababatid ni Allah yung, kumbaga, ang tama ba Bayyinah? Innal ladhina amanu, ito illal ladhina amanu. Liban na lang sa nanampalataya. Sa yung Suratul Asr yung katulad na katulad niya. Yung Suratul Asr yung katulad na katulad niya. Hindi yung Suratul Bayyinah. Parang nalito tuloy. Tingnan natin. Suratul Asr yung kamukhang-kamukha niya, katulad na katulad niya yung Suratul Asr. At di ba? Yung Bayyinah, innal ladhina amanu wa amilus solihat. Pero Suratul Asr, illal ladhina amanu, na katulad nito. So magkaiba sila. Kasi dito, di ba? Thumma radadnahu asfala safilin, itatapon ni Allah sa impyerno yung tao, illal ladhina amanu wa amilus solihat. At ganyan din sa Suratul Asr, innal insana lafi khusr illal ladhina amanu wa amilus solihat. So yung sa Suratul Asr, yung katulad na katulad ng aya na ito. So yun nga, waqala ba'duhum thumma radadnahu asfala safilin ay ila ardalil umur. Ang ibang mga mufassirun, ipiniliwanag nila yung thumma radadnahu asfala safilin, ibababa namin sila sa pinakamababa sa mabababa, na paabutin sila ni Allah sa matandang edad. Paabutin sila ni Allah sa matandang edad. At ito yung edad na sobrang tanda na nila, kumbaga na wala na silang saysay,
mahina na sila, at pinaabot sila ni Allah sa matandang edad hindi bilang biyaya, kundi bilang parusa. Pinahaba sa kanila yung buhay, na sila ay hindi masaya sa kanilang buhay dito sa mundo, na hindi na nila nagagawa yung mga kanilang gustong gawin dahil sa kanilang pagiging mahina. So maring totoo nga yung kasabihan, di ba? Pag masamang tao raw matagal mamatay. Kasi maaring pinasadyang patagalin ni Allah din yung kanilang buhay para magdulot pa ng pinsala na gusto ni Allah na matupad. Gagamitin siya ni Allah para matupad yung pinsala. At syempre, para madagdagan pa yung kanilang pagiging miserable sa kanilang mga buhay. Kanilang pagiging miserable sa kanilang mga buhay. Kaya nga, subhanallah yung mga kuffar, nakaawa silang tutuusin eh. Lahat ginagawa nila para manatiling bata. Lahat ginagawa nila para manatiling malakas. Kanina may nakita pa ako sa reels sa Facebook, nadaanan ko lang eh. Si Vicky Bello, pinopromote niya yung kanyang clinic, yung pampaganda. Halata naman sa mukha niya, kahit anong gawin niyang pagpapaganda na siya nga ay tumatanda na at wala siyang magagawa sa kanyang itsura. Yun na yun. Patanda na siya ng patanda at papangit na siya ng papangit kahit ano pang gawin niya sa pagmumukha niya. Yun, ginawa na nilang paraiso ang mundo. Na isa ito sa mga ibig sabihin na ibababa sila ni Allah sa asfala safilin, na sila ay matanda, mahina, ugod-ugod, ulyanin, hindi na makakagawa sa mga bagay na gusto nilang gawin. Nang nananatili na lang sa kanila ay pagnanasa. Pagnanasa na lang. Gusto nila na makapaglakbay, gusto nila ng mamahaling mga gamit, gusto nila ng babae, gusto nila ng lalaki, gusto nila ng masarap na pagkain. Pero halos may pagbawal na sa kanila lahat ng yun kasi nga wala na silang kakayanan sa lahat ng yun. Wala na yung kaligayahan nila. Tapos yung may yaman, di ba? Kahit anong yaman nila, nakikita nila yung mga anak nila nag-away-away, kung kanino mapupunta yung mga mana, o buhay pa siya, sinisingil na ng mga anak niya yung ipapamana sa kanila. So marami siyang, kumbaga, pighati na madaraanan sa kanyang matandang edad. Kaya nga ito yung asfala safilin, tinukoy dito ng mga mufassirin na isa sa kahulugan nito yung matandang edad. Yung matandang edad. Waruwiya hada an Ibn Abbas wa Ikrimah, at ito rin ang naging pananaw nila Ibn Abbas at Ikrimah. Hatta qala Ikrimah, man jama' al-Quran lam yarud ila ardalil umur. Sinabi ni Ikrimah bin Abi Jahal, sino man daw ang magtipon ng Quran, ibig sabihin makabisado niyang kabuuan nito, hindi siya aabutan ng edad na siya ay uugod-ugod. Maaaring aabot siya sa edad na matanda. Abot siya ng 80, 100, pero yung abot siya sa edad na mahina na siya, yung ultimo pag-ihi niya, hindi na niya makontrol, o yung pagdumi niya, hindi na niya makontrol, di ba nakakahiya yun? Ganun na yung ibang mga matatanda sa sobrang tanda. Hindi na sila abot doon kasi yun ay mga lugar o kalagayan na ng kahihiyan. Lugar o kalagayan na ng kahihiyan. Sa Amerika ngayon, eleksyon ngayon may dalawang maglalaban. Dalawang ulyanin. Dalawang ulyanin na tuugod-ugod, si Donald Trump at saka si Biden. Sinasabi nga ng mga tao, yung dalawa na yan, kung magdedebate yan, hindi na nila kayang sagutin ng isa't isa kasi hindi nila maalala kung ano yung sinabi nila kanina at hindi na rin niya maalala kung ano yung sinabi ng isa para sagutin pa niya. So kung magkakaroon sila ng debate silang dalawa, so sobrang tanda nila, hindi na magkakaroon ng matinong debate. At yung dalawa na yon, sabi nga din ng iba, sa totoo lang nakadiaper na yung dalawa na yon. Sina Donald Trump at sina Biden. Ano talaga? Nandun na sila sa edad ng pagiging mahina hanggang sa yung pag-ihi at pagdumi hindi na nila nakokontrol. Hindi na nila nakokontrol. So nandun na sila sa kalagayan nga ng kababaan, kalagayan ng kahihiyan.
kalagayan ng kahihiyan. Lalo na kung ano ka, nakikilala ka na mayabang nung bata ka pa, tapos pagdating mo sa matandang edad, hindi mo na makontrol pala yung ihi mo, kahit ihi mo, hindi mo na makontrol, pero gusto mo pang kontrolin ng buong mundo, pagtatawanan ka lang ng mga tao. Pagtatawanan ka lang ng mga tao. Tapos si Donald Trump pa, meron pa siyang drama ngayon, binaril daw. Sa napakahabang kasaysayan ng mga presidente ng mga Amerikano, siya na lang yung binaril uli. Ang kahuli-hulihang presidente na binaril, na napatay talaga, si Kennedy, 1960s o 70s pala. At wala nang hindi na naulit 'yun. Meron kay Ronald Reagan na attempted, pero kumbaga hindi siya nasugatan. Ito nasugatan talaga si Donald Trump. Pero maraming spekulasyon eh. Maraming nagsasabi scripted scripted daw yung pagkakabaril sa kanya kasi maraming kakaibang nangyari doon. So bakit ganun-ganun lang nakalusot yung Hudyo? Hudyo raw yung bumaril sa kanya eh. Yung bata, Hudyo. Kaya hindi binabanggit yung relihiyon. Kung Muslim yun, bandera agad nila yun. Muslim yung bumaril kay Donald Trump. Pero Hudyo, sabi ng ibang mga brother, may nakita ko post nila, Hudyo raw yung bumaril. Tapos nung nabaril na siya, nakapagtaka. Ngayon lang ako nakakita ng VIP na binaril na, nakalusot pa yung ulo. Nakaangat pa yung ulo, taas-taas pa siya ng kamay. Kung dalawa pala yung shooter doon, sige, napatay yung isa, may isa nakaabang pa, di patay na naman siya. Maraming kakaiba. Tsaka bakit parang ang relax masyado nung kanyang security. Parang hindi nga nila alam yung ginagawa nila eh. Nagkagulo lang sila. Samantalang kung sa ibang mga kahit ordinaryo lang na security guard, alam niya yung gagawin niya. Itatago niya yung ulo nung pinoprotektahan niya. Si Donald Trump, talo pa si De Lima eh. Si De Lima, pagka may camera, ganun yun. Lima. Tatakbong presidente yung hayop na yun eh, sa susunod, si De Lima. Ang matunog ngayon na usap-usapan tatakbo pagka-presidente, si De Lima, si Ontiveros, at saka si Tambaluslos, si Romualdez. Ngayon pa lang nangangampanya na si Romualdez. Si Ontiveros, kaya nila pinatatagal sa Senado yung kaso ni Alice Guo. Namumolitika lang yan eh. Kasuhan na nila. Magkaso na sila. Yung NBI magkaso na, walang kaso eh. Gusto nila lutuin sa Senado yung kaso para babango siya. Para publicity, para sisikat siya lalo. Parang ginawa ni Gordon dati, doon sa Parmali, nung kasagsagan ng pandemic. Wala, nilaglag din siya ng taong bayan kasi nakita na nila yung kasamaan walang idudulot yan, yung Senate hearing. Sasabihin nila in aid of legislation kasi ang Senate, legislative yan, gumagawa sila ng batas. Kaya nila pinapatawag yung mga tao para makakuha sila ng insight kung anong batas ang susunod na igagawin nila. Legislative. Ultimately, hindi nila kayang ipakulong si Alice Guo. Ang magpapakulong sa kanya, law enforcement, NBI, PNP, o ano pa man. Hindi sila. Ngayon, pinatagal na ng panatagal, hindi na makita si Alice Guo, nakapagtago na. Kasi hindi na nila kinasuhan agad kung ano pang circus yung ginawa nila. So yung mga tao, ganun din, kahit nga si Duterte, mahina na, di ba? Si Duterte, di makatayo ng diretsyo. So ibababa ni Allah yung tao sa matandang edad na siya ay kahiyahiya na. Kumbaga, na siya ay kahiyahiya na. At ito ang isa sa mga kahulugan nga ng nung ayah, thumma radadnahu asfala safilin. Ibabalik sila ni Allah sa matandang edad. Pero yung mga may tangan ng Quran, hindi sila abutan nito. Inshallah na sila ay malalagay sa edad na sila ay mahina at nakakahiya. Waqtara dalika Ibn Jarir. At ito rin ang naging pananaw ni Ibn Jarir ay hindi sa sinabi ni Imam At-Tabari sa kanyang tafsir. Walau kana hada huwa al-muradu lamma hasuna istitna'ul mu'minin min dalika lianna al-haram kad yusibu ba'duhum
Wa innamal muradu ma dhakarnahu ka qawlihi wal asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat. Sige, sinasabi kung ito nga ang kahulugan, yung pagdating ng matandang edad bilang asfala safilin, pinakamababa sa mga mababa. May mga komento yung ibang scholar naman na maaring mali ang ganitong pananaw. Kasi alam naman natin kahit yung mga mananampalataya maaring abutan ng matandang edad. Pero yun ang, kumbaga doon natin marireconcile yung dalawang pananaw. Maaring abot sa matandang edad ang mananampalataya pero hindi siya aabot doon sa punto na siya ay magiging ulyanin o kaya ay magdudulot ng kahihiyan sa kanyang sarili. Kasi maraming mga sahaba umabot ng matatandang edad. Halimbawa si Anas bin Malik, inabutan sila ng matatandang edad. Pero hindi naiulat na sila ay naging mga ulyanin. Si Uthman bin Affan, namatay siya 80 years old na siya. Pero malakas pa siya at conscious siya nung siya ay pinatay. Hindi siya ugod-ugod o ulyanin o mahina. Katotohanan niya si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, nung bago siya mapatay, nagsuot pa siya ng pantalon para kapag napatay siya, hindi raw makikita ang kanyang aura. So siya? Kumbaga, buo pa yung talino niya sa mga panahon na yon. Pero yun nga, ang pinakamalapit na kahulugan dito, yung nga katulad doon sa Suratul Asr, na yun nga, ang lahat ng mga tao ay nasa pagkawasak sa Suratul Asr, liban na lang sa nanampalataya at gumawa ng mabuti. At doon nga, lahat ng tao ay maaring ibababa ni Allah sa pinakamababa sa mabababa, sa matandang edad o tungo sa impyerno, liban na lang sa nanampalataya at gumawa ng mabuti. At sumunod sinabi ni Allah, falahum ajrun ghairu mamnun, para sa kanila ang gantimpala na walang wakas, walang humpay, walang limit, ay ghairu maktu kama taqaddam. Nito nga ay gantimpala na hindi napuputol, tuloy-tuloy. Katulad doon sa Suratul Inshiqaq, tama ba? Ida samaun syaqaq. Tama. Sa Suratul Inshiqaq, fama lahum la yu'minu wa idza quri'a alaihim balil ladina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yubashirun bi illa alladina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. So yun nga, sa Suratul Inshiqaq. So, yun ang ibig sabihin ng ghairu mamnun, walang wakas. Ay yung sumunod na aya, fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka, ang tinutukoy dito, hindi sila nagpapasinungaling sa iyo. At ang tinutukoy dito na nagpapasinungaling kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga tao. At yung ba'du biddin ay bil hazai fil ma'ad. Fama yukadzibuka ba'du biddin, at hindi sila nagpapasinungaling sa iyo tungkol sa din. Ang din na tinutukoy dito yung kabilang buhay. Fama yukadzibuka ba'du biddin, ang buhay sa kabilang buhay, na dito nga sinabi rin na ganito ang pagkakasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, thumma radadnahu asfala safilin, na si Allah subhanahu wa ta'ala ay may kumpletong kakayanan na kung paano niyang ginawa ang mga bagay-bagay nung una, ay meron siyang kakayanan na ito ay ulitin niya. May kakayanan siya na ulitin ang mga bagay na nagawa niya noong una. Bagkus ito nga ay magiging mas madali para sa kanya. Kaya nga sa mga aya, may aya na paulit-ulit na babanggit. Wa kana dhalika 'alallahi yasir, ilang ulit na babanggit yung aya na yun. Yung mga aya na yun ay tumutukoy sa pagbibigay muli ni Allah ng buhay sa patay. Kasi magiging mas madali kay Allah ang bumuhay ng patay kaysa sa magbigay ng buhay sa hindi naman umiiral. Naintindihan nyo?
Yung tao hindi umiiral dati. Wala tayo, hindi tayo nilikha ni Allah. Hindi tayo nilikha ni Allah. Katulad nga sa Suratul Insan, lam yaku shay'an madhkura. Ang tao ay hindi umiiral at hindi siya anumang bagay na kahit pangalan, wala. Kahit pangalan o kahit anumang pagbabanggit tungkol sa kanya, wala. Hindi nga siya umiiral eh. Mas mahirap yun kung tutuusin. Kay Allah na lilikha siya ng tao mula sa kawalan, mula sa hindi pag-iral, pairalin niya kaysa yung bubuhayin niyang muli ang tao. Yun ay magiging mas madali. Siyempre, walang mahirap kay Allah. Naintindihan natin walang mahirap kay Allah. Pero tinutukoy natin dito, magiging mas komplikado yung proseso kung sa pag-unawa natin, mas komplikado yung proseso ng paglikha mula sa kawalan kaysa sa pagbibigay muli ng buhay sa patay. Parang halimbawa, di ba kung gagawa ng cellphone, mas matagal na proseso gumawa ng bagong cellphone kaysa mag-repair ng cellphone. Diba? Cellphone, bubuuhin, ilang proseso yung dadaanan nun. Yung cellphone mo nabasag, papalitan lang ng LCD, sandali lang. So parang ganun lang ang konteksto nito. Bagaman syempre, naunawaan natin na walang katapusan, walang hanggan ang kapangyarihan ni Allah subhanahu wa ta'ala. فَأَيَّ شَيْءٍ يَحْمِلُكَ عَلَى التَّكْذِيبِ بِالْمَعَادِ وَقَدْ عَرَفْتَ هَذَا. Say nga, kumbaga, itinatanong ni Allah, ano ba ang nagdudulot sa tao na itanggi ang pagkabuhay muli sa araw ng paghuhukom matapos na nila ito malaman o matapos na ito ay kanilang malaman. So walang dahilan na ang tao ay tatanggi sa araw ng paghuhukom o sa pagkabuhay muli. Kasi maraming mga dalil. Unang-una nga yung pagpapasaksi ni Allah. Di ba kinuha ni Allah yung kaluluwa ng lahat ng mga tao na iiral mula sa likod ni Adan at pinasaksi sila ni Allah. Alastu bi rabbikum, hindi ba ako ang inyong Panginoon? Sabi nila, bala. Opo, oo. Kumbaga, yung bala, yun yung sagot kapag ang sagot mo, yes. Oo, sasabihin mo, bala. Ba alis na ba tayo? Hal nadhab? Sasagot mo, bala. Hindi naam. May tamang kalalagyan yung naam at yung bala. So maraming mga kumbaga dalil dito na alam ng tao. Siyempre yung fitra ng tao na kung hahayaan lamang ang tao sa kanyang natural na disposisyon, nakikilala niya na si Allah lamang ang nag-iisang marapat na sambahin. Hindi siya sasamba sa iba pa liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. So nga, فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ. Ano ang nagdulot sa kanila na pasinungalingan ka o anong nagdulot sa kanila na pasinungalingan nila ang kabilang buhay? Alaysallahu biahkamil hakimin. Pinakahuling ayah na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Alaysallahu biahkamil hakimin, ay amma huwa ahkamul hakimin alladhi la yujawwizu wa la yudlimu ahada. Si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang pinakamakatarungan sa lahat ng mga hukom na hindi siya nangaapi o nandaraya sa sinuman. Wa min adlihi an yuqimal qiyamatu fayantasifu lil madlumi fid dunya mimman dalama. At sa katotohanan niyan, sa pagiging makatarungan ni Allah subhanahu wa ta'ala, itataguyod niya ang araw ng paghuhukom at si Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang maggagawad ng katarungan sa sino mang inapi sa dunya laban sa sino mang nang api sa kanya. Kaya nga, sa lahat ng mga uri ng pang-aapi, ang pinaka nakakatakot yung pang-aapi na walang kakampi yung inapi liban kay Allah. Yung inapi na walang magtatagol sa kanya liban kay Allah o walang tutulong sa kanya liban kay Allah, yun ang magiging matindi ang ganti. Kaya nga, minsan natatanong natin bakit napakalaki nung bakit naging malaking kasalanan yung panlilibak.
yung paninirang puri, pangchichismis. Kasi nasa ganitong kalagayan mismo eksakto yung chinichismis. Kumbaga, pinag-uusapan siya ng mga tao, sinisiraan siya ng mga tao, o nililitis siya ng mga tao, samantalang wala naman siya doon para ipagtanggol niya ang kanyang sarili. At dahil wala siya doon, hindi niya may pagtatanggol ang kanyang sarili, at si Allah na ang magtatanggol sa kanya doon sa kabilang buhay. Kaya ganito katindi yung panlilibak. Kaya siya major sin, kaya siya kabilang sa mga kabair. Pero nga, parang nakagawian na lang ng mga tao na manlibak. Minsan, nagkakape na lang kayo. Yun yung kasama ng kape. Maraming nalilibak. Kaya nga dapat yung tao, palaging humihiling ng tawad kay Allah. Kasi marami tayong kasalanan na nagagawa sa ating mga pananalita. At ngayon nga, panghuli, waqad qaddamna fi hadith Abu Hurairah marfu'an, فَإِذَا قَرَأَ أَحَدُكُمْ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ فَأَتَى عَلَى آخِرِهِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ فَلْيَقُولْ بَلَى وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. So sunna ito na sabihin na kapag narinig ng tao yung kabuuan ng Surat At-Tin, sa dulo nito sasabihin niya, Bala wa ana ala dhalika minas syahidin. Oo, ako ay kabilang sa mga saksi rito. Sasaksihan mo yung lahat ng sinabi sa Surat At-Tin na nanumpa si Allah sa 4 na lugar na yon, na ang tao ay nilikha sa pinakamainam na anyo pero ibabalik sila ni Allah sa pinakamababa sa mabababa, liban na lang sa nanampalataya at gumawa ng mabuti. Anong nagpasinungaling sa kanila sa araw ng paghuhukom? Hindi ba't si Allah ang pinaka makatarungan sa lahat ng makatarungan? So ito yung kabuuan ng Surat At-Tin. Alhamdulillah. So susunod, tatalakayin naman natin kasi patras tayo Tatalakayin naman natin yung nauna dito na aya at yun yung Surat Ad-Duha, inshallah. So hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.